Kumusta po kayo mga giliw naming taga-subaybay at welcome pong muli sa palatuntunan ito ang tamang daan. Umaasa po kami na sumasapit sa inyo ang paglilingkod naming ito na kayo po at ang inyong buong sambahayan ay nasa mabuti at mapayapang kalagayan. Sa pagkakataong ito, nais po naming batiin si kapatid na Arnold Arumin na siya po ay technical assistant sa Distrito Eklesyastiko ng La Union. Kumusta rin po sa inyong may bahay, ang kapatid na LC. Ganon din po ang mga kapatid sa lokal ng Baknotan. Diyan din po sa La Union. Kumusta po kayo? Maging sa inyong destinado, ang kapatid na Danilo Valdez. Kumusta rin sa inyong may bahay? Ganon din sa mga kapatid sa lokal po ng Aringay. Sa pangunguna ng inyong destinado, ang kapatid na Quirino Heruela, pati na po sa inyong may bahay. Kumusta po kayong lahat dyan, mga kapatid? Ang inyong lingkod, ang kapatid na Romel Topacio, ngayon po ay makakapiling natin ang kapatid na Ramil Par. Salamat po kapatid na Romel at sa lahat ng sumusubaybay sa programang ito. At binabati po namin ang kapatid na Elizabeth Estrella, may bahay po ng kapatid na Clement Estrella, na isang ministro po dito sa Central. At kumusta po sa lahat ng mga kapatid dyan po sa distrito ng Cebu South, lalo na po ang sambahayan ng kapatid na Edgar Noval dyan po sa lokal ng Liluan. At sa lahat ng sumusubaybay sa programang ito, sana po ay muli kayong makinabang sa aming ipaglilingkod sa inyo. Mga mahal naming taga-subaybay, ang ating pag-aaralan po ay tungkol sa mga tuligsan ng iba sa aral na sinasampalatayan na naming mga Iglesia ni Cristo tungkol po sa katuparan ng binabanggit sa Apokalipsis 7:2 hanggang 3. Kami po ay sumasampalataya na ang katuparan ng ibang anghel na binabanggit po sa talatang ito ay ang kapatid na Felix Y. Manalo. Ang totoo, gusto nating anyayahan ang ating mga taga-subaybay sa pag-aaral nating ito upang ganap ninyong maunawaan, mga kaibigan, ang paninindigan po namin ng mga kaanib sa Iglesia. Mabuti, para masimula natin ay basahin muna natin ang Apokalipsis 7:2-3 at mayroong mga mahalagang bagay na ating liliwanagin sa hulang ito ng Panginoon Diyos na isinulat po ng Apostol Juan sa pulo ng Patmos. Ito po mababasa natin. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay, at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Ang binasa ko po ay hula ng Panginoon Diyos na ipinasulat kay Apostol Juan sa pulo ng Patmos. Ano po ang sinasabi sa binasa nating hula? Ang sabi po, nakita ang ibang anghel. Dito may binanggit na ibang anghel. Iba doon sa apat, sapagkat yung apat, meron silang kapangyarihan para ipahamak ang lupa at may kapangyarihan din pigilin ang hangin. At yun po ang tinitindigan natin, yung digmaan. Pero yung ibang anghel, iba sa kanila sa gawain, sapagkat ang gawain ng ibang anghel ay magtatatak upang ang mga tao ay maging alipin ng Diyos. At saan pundako ng mundo magmumula ang ibang anghel? Sabi po sa talata, mula po sa sikatan ng araw. Sa pagkakataong ito, liliwanagin muna natin. Bagamat meron na tayong maraming pagtalakay tungkol dito, kapatid na Romel, pero ang ating konsentrasyon, sapagkat at tayo'y naninindigan na yung ibang anghel na tinutukoy dito, ang kapatid na Felix Manalo. Ang ating pag-aaral ngayon, nakakonsentrate dito sa terminong anghel, na isa sa mga tinutulig sa nila tungkol sa ating paninindigan at yung binabanggit na sikatan ng araw o silangan. Sana po napansin ng ating mga mahal na taga-subaybay na yung ibang anghel po na hinuhulaan dyan ay taglay ang tatak ng Diyos na buhay. Tama. Ano po yung tatak at paano po yung pagtatatak? Pakinggan po natin ang sagot din ng Biblia. Efeso 1:13 hanggang 14. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya, matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo
ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu, ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan, purihin natin ang Kanyang kadakilaan. Sa maraming pagkakataon ay amin na pong ipinaunawa sa inyo na ang katuparan nga po ng hulang ito na binabanggit doon sa Apokalipsis 7:2 na mayroong ibang anghel ay ang kapatid na Felix Manalo. Subalit, tandaan natin, bakit natin tinitiyak isa sa palatandaan yung taglay ng ibang anghel. Na ang sinasabi ritong taglay ng ibang anghel, yung tatak na mula sa Panginoon Diyos. Ano po yung tatak? Batay sa ating binasa, ang tatak ay ang Espiritu Santo. At sino po? At paano ang pagtatatak? Ang pagtatatak, pangangaral ng Ebanghelyo. Pero sino sa mga pinangaralan ang matatatakan? Ang sabi po, yung sumampalataya sa mga itinurong salita ng Diyos na pag sila tatanggapin nila ng mga tao yung mga salita ng Diyos na itinuro ng ibang anghel o ng ibang sugo, sila po ay magiging mga hinirang o mga alipin ng ating Panginoon Diyos. Sa makatuwid, napakahalaga po talaga nung pagsusugo ng ating Panginoon Diyos dahil sa ito po ay sa ikaliligtas ng mga tao. Sapagkat maliwanag pagka natatakan, sumampalataya at natatakan, yan ang katibayan ng pagiging bayan ng Diyos at katibayan ng kanilang pagmamana ng mga pangako o ng kaligtasan. Doon po sa termino na ginamit po sa hula, ang nakalagay po ron ay anghel, ibang anghel. Ayon po sa mga nagsipagsuri, ang terminong anghel po ba ay tumutukoy lang sa mga celestial beings na nasa kalagayang espiritu? Mabuti atin mo nang liwanagin yung terminong anghel. Ano po ang kahulugan ng terminong anghel? Yung terminong anghel, hindi po tumutukoy yun sa state of being o sa likas na kalagayan, kundi tumutukoy po yun sa tungkulin. At ito ho ang ibinibigay na pahayag ng mga nagsipagsuri ng terminong yan. The Cruden's Complete Concordance to the Bible sa page 16. Ganito ang ating mababasa. Angel, literally messenger. Number 1, a celestial being, a messenger of God. Genesis 24:7. Pagkasunod pa, a minister or pastor of the church. Ang kahulugan ng terminong angel o anghel, ang kahulugan yan ay messenger o sugo ng ating Panginoon Diyos. Tandaan natin na ang kahulugan ng anghel ay messenger. Kaya, nang sabihing may ibang anghel, may ibang sugo. Ngayon, yun bang terminong anghel, gaya ng tanong niyo, kapatid na Romel, at maaring yun din ang iniisip ng ating mga taga-subaybay, na ang akala nila, pagka-anghel, exclusive yun, na para lang doon sa mga isinugo na espiritu ang likas na kalagayan. Hindi gayon. Sapagat batay sa ating binasa, tumutukoy doon din sa mga pastor o mga ministro ng iglesia. May mga espiritong isinugo, kaya tinawag silang anghel. Opo. Yung tagalangit. Pero may mga ministro o mga pastor ng iglesia na tinawag din na anghel o angel. Nililinaw po natin sa ating mga mahal na taga-subaybay na yung tao po, hindi pala maling tawaging anghel kung yung tao ay isinugo ng ating Panginoon Diyos. Ang tataka lang tayo sa iba, kapatid na Romel, dahil sa, siguro naman, nanonood din ng telebisyon yung iba, no? Itong mga, mayroong mga programa na, kahit sa pamagat, yung mga bata tinawag na munting mga anghel. Di ba? Opo. Pero, hindi na pinupuna yun. Pagka tayo, dahil sa binanggit doon ibang anghel, ang kinatuparan kapatid na Felix Manalo, tumututol sila. Pero pagka yung iba, ginagamit doon sa ibang tao, hindi nila tinututulan.